Hello mga ka-Trinils na crown. Hindi lahat po pwedeng makamtan natin sa buhay. Bagay, lalong-lalo ng tao. Isipin po ninyo na maraming mga tao ang kasama natin ngayon. Maraming mga bagay ang meron tayo noon na wala na tayo, hindi na natin kasama ngayon. At ganun ang buhay. Darating ang pagkakataon ng pag-let go. Kailangan may pakawalan tayo para may makuha tayo. Kinakailangang may palayain tayo para mas may mayakap tayo na mas mabuti, na mas maganda, at mas naaayon sa kalooban ng Panginoon. Mahirap po ito, kaya handog ko po ang panalangin ito. Panalangin para sa pag-let go. Magsimula tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pakitulungan mo po ako na makapag-let go ng bagay, ng pangyayari, ng sitwasyon, ng tao sa buhay ko. Lalong-lalo na yung para sa iyo ay dapat ko nang bitawan, kahit gusto ko pang hawakan. Yung para sa iyo ay dapat ko nang kalimutan, kahit gusto ko pang manatili sa aking isipan. Yung para sa iyo ay dapat ko nang pakawalan, kahit gusto ko pang ikulong sa aking puso at kalooban. Nahihirapan na rin po kasi ako, bagamat may pagkakataon na masaya pa rin naman. Pero natatakot na kasi ako na unti-unti nang mawalang tuluyan ang saya na aking nadarama at puro lungkot na lang ang sa akin ay matira. Wag naman po sana, wag na po sana akong umabot sa ganon. Kaya nakikiusap ako. Tulungan mo na po akong finally ay makapag-let go, Panginoon. Ang sabi po ni San Pablo sa 2 Timothy 1 verse 7, ang Espiritong bigay mo sa amin ay hindi espiritu ng takot, kundi ang kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya naniniwala po ako na ang takot, maging ang lungkot na nararamdaman ko ngayon, bago mag-let go ay hindi galing sa inyo, kundi galing sa kalaban. Ito ay galing sa demonyo na pinipigilan akong mag-let go sa mga bagay na umaalipin at nagkukulong na din naman sa akin. Ayaw ng demonyo na mag-let go ako sapagkat ang totoo, ako ang ayaw niyang i-let go mula sa mga takot at lungkot ko. Kaya pakitulungan mo po ako, Panginoon, na lumaya mula sa lungkot ko dulot ng aking panghihinayang, mula sa takot ko, na baka wala na akong makita na kasing inam o mas mainam pa sa aking pakakawalan. Sa takot ko na baka hanggang sa simula lamang ang aking pag-let go at hindi ko hanggang dulo mapangatawanan. At sa takot ko sa pwedeng sabihin at isipin sa akin ng tao. Buhay ko naman po ito at hindi nila alam ang buong istorya, ang aking tunay na pinagdaraanan. Higit sa lahat, nandyan ka naman upang ako ay samahan at tulungan. Ang sabi po nila ay binanggit mo daw po ang mga salitang huwag kaming matakot o ang mga salitang katumbas nito ng about 365 times sa banal na kasulatan. Sakto po sa mga araw sa buong taon. Actually, hindi ko pa po talaga naman ito napipilang. Pero ikaw po, Panginoon, ang Diyos ng kasaysayan. Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Kaya kahit isang beses mo lang sabihin ng isang bagay, ay po pwede itong umalingaw-ngaw sa aking buhay araw-araw. Pakitulungan mo po ako, Panginoon, na panghawakan ang katotohanan ito at hindi ang nararamdaman ko. Na ang paniwalaan ko ay ang sinasabi mo at hindi ang sinasabi ng iba, pati na ng sarili ko, upang ang manaig sa buhay ko ay ang kalooban mo at hindi ang mga takot at lungkot ko. Gayunpaman, Panginoon, kahit magmatigas ako, huwag mong pabayaang manalo ang gusto ko. Sapagkat alam kong pang nagkaganon, mas lalala lamang ang lungkot at takot ko. Pakipalayain mo na po ako, Panginoon, mula sa mga ito habang maaga, kahit ayaw ko pa. Tulungan mo po akong maniwala na kapag ako'y nagpaparaya, hindi sa sinasayang ko ang mga mabubuting bagay at hindi rin sa sumusuko na ako sa laban. Kapag ako'y nagpaparaya, ang ginagawa ko sa halip ay isinusuko ko na sa iyo ang lahat ng bagay upang ang mga mabubuting bagay ay mas lalo ko pang mapahalagahan at ang mga laban na hindi ko alam kung dapat ko pang ipaglaban ay ikaw na para sa akin ang lumaban. Sa gayon ay mas mabibigyan ko po kayo ng laya na mas gumalaw sa aking buhay upang maggabayan ako sa mas lalong mabubuting bagay at sa mga laban na mas dapat kong harapin sa aking buhay.
O God, help me realize that letting go is letting you do the job in my life. Sustain me, O God, sapagkat alam kong darating ang panahon na mas mahihirapan ako bilang epekto ng aking pag-let go. But when that moment comes, O Lord, sana mas yakapin mo po ako, mas ipakita mo po sa akin ang mga blessings mo sa buhay ko. At kung kalooban po ninyo, mas dumating na sana agad ang mga bagay, sitwasyon, pangyayari at tao na kapalit ng mga nilet go ko na magko-confirm sa akin na tama ang naging desisyon ko. Sa gayon, mas mararamdaman ko na po yung pangako niyo na sinabi ni San Pablo sa Filipos 4:7, ang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ni numan. Sapagkat kahit na paraya ako, payapa ako, masaya ako, sapagkat ikaw ang nag-iingat sa puso at isip ko. Salamat, Panginoon. Pakitulungan na lang ako. Hiling ko po ito sa iyo, pamamagitan ng at magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. I-share po natin ito para makatulong hindi lang sa atin, kundi sa mas maraming tao. God bless.